ano nga ba yung CSE, yun na agad yung professional, numerical, verbal, analytical, info, paano ko nga ba na kayang reviewin to within 2 weeks. Share ko sa inyo yung tips on how I passed the civil service examination for first take. What is up, the nice peeps? It's me, the nice Ann. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga next videos ko. Today's video, guys, so isa-share ko sa inyo yung tips on how I passed the civil service examination for first take. Tinake ko, guys, is professional na agad, pero sa mga balak na kumuha ng sub-professional, makakatulong din naman sa inyo tong mga tips na isa-share ko sa inyo. Kung kinaya ko, guys, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi kakayanin nyo rin yan. So, story time muna tayo ngayon, guys, based dun sa na-experience ko nung August 2023 na civil service examination. Una talaga, nagdadalawang isip ako kung iti-take ko ba yung sub-professional or professional na agad. Kasi natatakot talaga ako mag-take ng professional kasi baka hindi ko kayanin. Kaya bala ko muna mag-sub-professional doon. Yun nga lang naisip ko na kapag tinuloy ko yung sub-professional, kung makapasa man ako doon, kailangan ko pang mag-take ulit ng professional. Kaya ayun, nakapag-decide na ako na talagang sumugal na ako na mag-take ng professional. And ayun, thank you kay Lord kasi nakapasa naman ako. Kung katulad ko kayo, guys, na hindi kayo makapag-decide, nasa sa inyo pa rin yan kung sa tingin nyo ano yung mas kaya nyo sa dalawang yun. Pero kung ako sa inyo, guys, i-take nyo na agad yung professional para hindi nyo na kailangan pang mag-take ng dalawang examination. Kaya rin ako nag-take nitong CSE, guys, kasi third year college student na ako nung time na yon. Kaya kailangan ko na talaga ng mga malalagay ko sa resume ko kapag mag-OJT na ako, tsaka kapag mag-apply na ako sa work ko pagka-graduate. 2 month ng May ako nag-register noon sa City Hall, tapos meron pa akong 3 months noon para mag-review sana, kasi sa August pa naman yung examination noon. Pero hindi rin natuloy yung 3 months na yun, kasi noong June tsaka July, yun yung time na sobrang busy ko talaga sa studies ko, kaya hindi ko siya pwedeng mapagsabay, kasi kapag nag-review ako, guys, kailangan nakafocus lang ako sa isa, kasi maghahalo-halo yun nasa isip ko noon. Tapos na yung third year school year ko nung August ng first week noon, so meron pa akong almost 2 weeks nun para reviewin ito. Yun nga lang, sobrang nagpapanik na ako kasi kaya ko ba siyang reviewin lahat-lahat kasi meron pang numerical, verbal, analytical, tsaka yung general info. Ito, guys, i-share ko sa inyo mamaya yung tips kung paano ko nga ba na kayang reviewin to within 2 weeks and kung paano ko nakapasa dito sa civil service examination professional. Noong August 20, yun na yung time na nag-take na ako ng examination. Sobrang kinakabahan talaga ako noon. Tsaka hindi ako confident sa mga sinagot ko. Halos ang dami kong hinulaan noon, lalong-lalo na sa English. Hintayin na lang ako ng 75 days. Tapos, noong November 3, yun na yung time na lumabas na yung results. And isa ako dun sa nakapasa na 64,000 out of 345,000 na takers. So guys, yung naging grade ko dun sa civil service na tinake ko, napasa ako kahit na hindi talaga ako confident sa English kasi feeling ko hindi ako makakapasa dun. Pero at least naka-84 pa rin ako. And guys, yung naging experience ko nung nag-take ako ng civil service examination. So kung kinaya ko, guys, syempre kakayanin nyo rin. Basta kailangan meron kayong determination to take it. So let's go to my tips on how to pass the civil service examination for professional or sub-professional. So, number 1 is know what is CSE first. So, syempre, hindi naman tayo pwedeng mag-take nito nang hindi natin alam kung para saan nga ba to, tsaka kung ano to. So, kailangan natin malaman kung ano nga ba yung CSE, para saan nga ba to, yung difference between sub-professional and professional, ano nga ba yung mga requirements na kailangan kapag magre-register tayo nito. Siguro, I'll make a separate video na lang for this one. Kaya naging CSE passer ka, guys, sobrang makakatulong to sa'yo kapag balak mong mag-work sa government, or kapag currently ka na nag-work sa government, tapos gusto mong magkaroon ng higher position. Pero kapag naman kunyari nasa private companies ka mag-a-apply, makakatulong pa rin naman to sa'yo kasi madadagdagan yung nasa resume mo ng credibility or certification. Kasi magkakaroon ka ng certificate of eligibility kapag nakapasa ka dito. Then number 2, guys, is compilation of reviewers. So syempre, guys, hindi naman tayo pwede mag-review nung wala tayong re-reviewin. So kailangan magkaroon tayo ng mga source of information about din sa mga topics na kailangan natin reviewin. So sumali ako, guys, sa mga Facebook group ng mga CSE takers, and marami yung nag-upload dun ng mga ginagamit nilang reviewers. And free lang naman siya, kaya dinownload ko siya. Tapos sobrang nakatulong talaga siya sa akin, guys, kasi ang daming information about dun. Kung balak nyo naman na bumili ng mga civil service examination na books, available din naman siya sa online shops. So check nyo na lang, guys, sa description box yung mga reviewers na to na makaka-help talaga sa inyo.
Aside guys sa mga reviewers, like sa mga online files or sa mga books, ito pa talaga yung isa sa mga nakatulong sa akin nung time na nagre-review ako. So itong mga tutorial videos sa YouTube. And ito guys yung pinapanood ko noon, itong Team Laika, yung YouTube channel niya. Sobrang dami niya talagang mga tutorials about sa civil service examinations ng mga subjects, which are yung English and Math. And na-freshen up talaga yung mind ko nung pinanood ko to kasi halos na pag-aralan naman na natin ito ng junior high school. Pero since 2 weeks na lang naman yun, tapos kailangan ko siyang panoorin lahat, 2 times ko talaga yung speed niya, and ayun, nakatulong pa rin talaga siya sa akin. So, I really suggest guys na panoorin niyo itong mga tutorials ni Team Laika. Then, number 3 guys is set a schedule or to-do list. Kailangan natin mag-set ng schedule or to-do list kung ano nga ba yung re-reviewin natin. Kasi, share ko lang guys, ito talaga yung technique ko since before pa lang na nag-review ako sa studies ko noon. Kasi, sobrang nakakatulong sa akin kapag meron akong to-do list kasi nagkakaroon ako ng time management. Kasi kapag wala tayong to-do list, hindi natin alam kung ano yung uunahin natin hanggang sa mawala na lang tayo ng oras and hindi na tayo makakapag-review. Tapos, sakto nito guys, diba 2 weeks na lang yung meron ako para aralin to lahat. And sobrang nakatulong talaga sa akin to kasi alam ko yung pagkakasunod-sunod ng mga subjects na re-reviewin ko. Tip ko lang guys, based on my experience, unahin yung reviewin yung subject na nahihirapan kayo. Kasi ako guys, medyo hindi talaga ako confident dun sa knowledge ko about dun sa verbal or English na subject. So, yun yung inuna kong reviewin. Then, after nun guys, meron akong few days lang na sinet para dun sa mga subject na medyo okay na sa akin, yung numerical or yung analytical naman. Then, after ko ma-review yung 3 subject na yun, saka ko binalikan yung English ulit para ma-freshen up sa mind ko yung mga dapat kong reviewin ulit. And yung sa general info naman guys, hindi na talaga ako nag-review dun kasi basic knowledge lang naman yun and 20 items lang siya. Tapos 10% lang naman yung bilang niya buong examination. So, nasa sa'yo pa rin naman yung kung gusto mong magbasa pa rin para may knowledge ka pa rin about dun sa general info. Then, number 4 guys is answering mock exams. So, aside sa mga pagbabasa ng mga reviewers natin and pag-watch ng mga tutorial videos, sobrang nakatulong din sa akin guys yung pag-a-answer ko sa mga mock exams na nakuha ko rin naman dun sa Facebook group ng mga sinalihan ko. Kasi guys, dito matetesting kung talagang naalala nyo or nag-stay ba sa utak natin yung mga nireview natin. So, huwag kayong mawawalan agad ng pag-asa kung mababa man yung score na makukuha nyo dun sa mga mock exams. Kasi ako guys, based on my experience, halos nawalan ako ng pag-asa nun at kinabahan ako kasi yung nagiging score ko lang talaga dun sa mga exams is half lang yung score ko or halos wala pa talaga sa kalahati. Nakakatulong talaga sa atin to guys kasi mas nasasanay na yung utak natin na magsagot ng magsagot. And kailangan din natin mag-set ng time habang sinasagutan natin yung mock exams para hindi tayo ma-pressure sa time pag nandun na tayo sa actual na civil service examination. Sa professional guys, meron tayong 3 hours and 10 minutes to answer the 170 items. And sa professional naman, ang alam ko mga 2 hours and 40 minutes naman yon. Mas madali yung naging exam nung August 2023 compared dun sa in-expect ko na hirap niya. Let's claim it na nakakayanin natin to. And last but not the least guys is pray. So, syempre, kailangan natin ng guidance kay Lord habang sinasagutan natin yung civil service exam. So, sobrang nag-pray talaga ako nun guys nung day ng examination. Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa lahat. Kahit na hindi talaga ako confident nun sa mga sinagot ko, lalong-lalo na sa English kasi halos lahat ng choices dun guys ang hihirap talaga. Pero, ayun, thankful pa rin ako kay Lord kasi nakapasa ako ng first take lang tapos professional na agad. So, right decision talaga na professional na agad yung tinake ko nun. Ito na yung sign guys para mag-take kayo ng civil service examination. So, kung hindi ka man makapasa, wag naman sana, or hindi ka nakapasa last time, wag kang mawawala ng pag-asa kasi meron pa namang next time para mag-take ka nito. So, go lang tayo ng go. Suggest na sana masunod nyo itong mga tips ko on how I pass the civil service examination kasi sobrang makakatulong talaga sa inyo to. So, if you have any other questions or meron kayong mga requests na another video about the civil service examination, just comment down below and I'll try to answer it. Hope you guys enjoyed my video. Don't forget to put a thumbs up, subscribe, and comment down if you have any suggestions for my next videos and covers. See you on my next vlog. Bye!